Sinus point of view. Napasimangot na lang ako pagkagising ko dahil ang gulo-gulo ng bahay. Yung mga mantika, nagkalat sa sahig. Tapos yung harina parang naging semento dahil dikit na dikit sa sahig. Kasi, anong namang ginawa mong bata ka? Galit kong tanong. May lumabas na batang babae mula sa kusina. Napahampas na lamang ako sa aking noo dahil ang lintik na bata naliligo na rin sa harina. Anong trip mo? Gigil kong tanong sa kanya. Nagluto po ako ng almusal mo. Nakangiting sagot nito. Ayun, lumitaw tuloy ang bulok ng ngipin dahil sa pagkakangiti niya. Huwag na ikaw galit, mama. Napahinga naman ako ng malalim. Maligo ka na nga, bago pa kita mahataw ng walis tambo. Mahinang sabi ko kahit gusto ko na siyang ibalibag. Mabilis naman tong tumakbo papasok ng banyo. Napakamot naman ako sa ulo ko bago magsimulang maglinis. Ang makulit na batang yun ay pamangkin ko na bigla akong naging anak. Namatay kasi yung kapatid ko na kuya ko. Ang mama naman niya, iniwan na siya nung baby pa lamang siya. Dalawa lamang kaming namumuhay ni Cassie dahil wala na rin naman akong parents. Pagkatapos kong linisin ang sala ng bahay, ay nagtungo naman ako sa kusina. Hindi naman marumi doon pero nagkalat ang mantika sa sahig, kaya't muntikan pa akong madulas. Napatingin ako sa lamesa. Napangiti ako nang makitang isang sunog na itlog at pancake na nakalagay sa isang plato. May ketchup pa yung itlog sa ibabaw na halatang heart shape, pero medyo magulo lang. Sweet naman pala kahit masarap kurutin, sabi ko bago simulang punasan yung lapag. Mahirap na't baka mabagok pa si Cassie. Mahilig pa namang tumakbo ng tumakbong batang yun. Pagkatapos kong maglinis sa kusina, nagluto naman ako ng longganisa para sa batang makulit. Sigurado kasi akong pipintasan niya rin ang sariling luto at hindi kakainin. Mama, nakita mo po yung niluto ko po? Speaking of batang makulit na masarap paluin sa puwet. Maaga talaga akong nagising po para magluto po. Na-appreciate ko yung luto mo kasi. Pero wag mo nang uulitin lalo na kapag walang bantay na matanda sa'yo ha? Sabi ko sa kanya. Paano kung mali ang bukas mo ng kalan o edi napaso ka pa? Mama, malaki na ako at matanda na. Sabi nito bago maupo sa upuan. 6 ka pa lang kaya't bata ka pa rin. Eh bakit kapag nagagalit ka po, lagi mong nisasabi na malaki na ako, kaya dapat alam ko na ang tama at mali. Tama nga naman, bakit ko ba sinasabi yun? Ang hirap talagang makipagdiskusyon sa batang ire. Palaging may sagot sa lahat ng bagay. O gusto mong gatas? Pag-iiba ko na lang ng usapan. Milong gusto ko po, sagot nito. Nagtimpla naman ako ng 2 Milo habang hinihintay maluto yung longganisa. Isasama kita sa burgeran mamaya sabi ko sa kanya. Hindi kita po pwedeng iwan ngayon lalo pat wala kang school. Hindi ka pwedeng maiwang mag-isa sa bahay at baka pag uwi ko, wala na yung bahay. Hello? Hindi ko naman po ibebenta ang bahay. Nakangusong sabi nito. Wala ring bibili po sa bahay natin, butas ang bubong eh. Natawa ako sa sinabi niya. Basta, sasama ka sa akin. Hindi ko lang siya sinasama sa pinagtatrabahuhan kong burgeran kapag may pasok siya. Katabi lang kasi ng workplace ko yung school niya. Hindi maghapon ang pasok niya dahil kinder pa lang siya. Kaya kapag uwian, doon sila ng mga kalaro niya sa loob ng likuran ng school at naglalaro sa playground. Hindi naman niya sinusubukang lumabas dahil takot siya sa mga sasakyan. Nang maluto nga ang longganisa, ay agad ko itong hinain bago maupo at magsimulang kumain. Ay, ang alat ng itlog! Nakangiwing sabi nito bago iluwa ang itlog. Ayoko niyan po. Kaya nga nagluto ako ng longganisa eh. Sabi ko, o sige na, kain ng kain. Tinikman ko yung itlog at maalat nga. Hindi naman sobrang alat. Tama lang yung alat na makakain pa rin. Yun pancake naman, lasang sunog pero pwede na rin. Pagkatapos kumain, pinaligo na ako ni Cassie at siya na raw ang maghuhugas ng mga plato. Marunong naman siya kaya tumango na lamang ako't naligo. Bawal pa naman akong malate at may sumpong ang boss ko. Kaaway kasi yung asawa niyang hapon,
kaya't mainit ang ulo sa mga tauhan niya. Kasi alis na tayo. Sabi ko nang makapagbihis ako. Kuhain mo na yung bag. Yung bag na tinutukoy ko ay yung bag niyang puro laruan. Para naman hindi siya mainip, pinagdadala ko talaga siya ng laruan. Siniguro ko munang nakalak lahat ng pinto at bintana bago kami lumarga. Naglakad lang kaming dalawa. 10 minutong lakaran lang naman papunta sa burgeran. Uy Cassie, sama ka sa amin sa plaza. Aya ng isang batang lalaki kay Cassie na nakasalubong namin. Ayaw ko, baka makidnap pa ako. Sagot ni Cassie bago humawak sa kamay ko. At saka sabi sa balita uulan daw. Baka maabutan ako ng ulan tapos matangay pa ako ng baha. Ang advance mag-isip. Ulan lang tapos baha agad ang nasa isip niya. Nang makarating sa burgeran, bukas na yon. Mukhang si Madam Sungit ang nagbukas. Late ka na naman. Sita nito sa akin. Napatingin ako sa relo ko at napangiwi ako dahil 1 minuto lang naman akong late. Hindi siya late po. Maaga ka lang. Sabi ni Cassie. Oh, kasama mo pa pala yung tiyanak na yan. Sabi nito. Hindi po ako tiyanak. Masungit na sabi ni Cassie sa ginang. Ganyan yung dalawa na yan pero magkasundo naman. Si Cassie nga lang ang may lakas ng loob na sungitan si Madam eh. Halika sa bahay, wala akong kasama kaya't kumain ka na kumain doon. Sabi ni Madam kay Cassie. Tumingin naman sa akin si Cassie na parang nagpapaalam. Tumango na lamang ako dahil may tiwala naman ako kay Madam. Si Madam na kayang naging katuwang ko sa pagpapalaki kay Cassie. Yung mga anak kasi ni Madam, puro nasa Japan, kaya't si Cassie ang parang nagiging anak niya. Isa pa, yung bahay ni Madam, 3 bahay lang ang layo mula sa burgeran. Huwag kang magpasaway ha, sabi ko sa kanya. Tumango naman to bago sumama kay Madam. Pumasok naman ako sa loob ng tindahan at nagsimulang mag-ayos sa mga gamit. Bukod sa burger, nagtitinda rin ako sa mga footlong, takoyaki at mga inumin. Malakas itong tindahan ni Madam dahil masasarap ang tinda niya at mura. Isa pa, masarap din kasi ang tindera. Maya-maya nga lang ay may dumating na mga customer. Isang buy one take one footlong nga, sabi ng isang matangkad na lalaki na nakasuot ng face mask. Shit! Ang gwapa ng visuals, ang laki pa ng muscles. Kasama po ba ako sa bibilhin nyo? Wala sa sariling tanong ko. Ha? Takang tanong nito. I mean, with cheese po ba? Nahihiyang sabi ko. Sumapi na naman kasi ang kalandian. Yes please. Tugon nito bago naupo. Tumango naman ako at sinimulang iluto ang order niya. Patingin-tingin ako sa kanya habang nagluluto. Kaya't ilang beses akong napaso. Oy Sayna, 3 order nga ng buy one take one burger. Sabi ng kapitbahay kong si Joshua. Lagyan mo ng cheese at yung pagmamahal mo. Napangiwi naman ako dahil sa sinabi nito. Laso nang ilalagay ko rito kapag hindi mo ko tinigilan. Aga-aga. Banta ko sa kanya. Natawa naman to. Ang sungit mo talaga. Inirapan ko lang siya bago simulang ipak ang order ni Mr. Pogi. Sinamahan ko ng carrot love ang pagpapak ng burger niya dahil deserve niya yon. Sir, here's your order po. Mahinhin kong sabi. 60 pesos lang po. Tumango naman to bago nagbayad ng eksakto. Thank you sir. Ingat ka po sa pag-uwi. Malanding sabi ko. Kuminda to sa akin kaya't parang nagpalakpakan ng aking petsay dahil sa kilig. Nang mabaling ako kay Joshua, nawala ang magandang mood ko. Tropa ko naman itong si Joshua at sanay na siya sa kasungitan ko. Wow ha, kapag gwapo't macho mabait ka. Kapag sa akin na sobrang gwapo't masarap, ganyan ka? Hindi makapaniwalang sabi nito. Joshua, sinabi ko na sa'yo huwag mong kaliligtaan ng gamot mo eh. Tugon ko sa kanya. Gwapo si Joshua at masarap naman talaga. Kaya nga maraming nahuhumaling sa kanya eh. Naging crush ko rin siya nung Jejemon pa ako. O nasan si Suplada? Tanong nito. Kasama ni Madam sa kanila. Sagot ko. Napatango-tango naman to at hindi na nagsalita pa. Ilang sandali lang ay natapos ko na ang order ni Joshua.
at agad kong ibinigay sa kanya. Umalis naman kaagad ang mokong pagkatapos makapagbayad. Naging busy ako dahil naging buena mano ko pa yung masarap na bumili. Sunod-sunod na kasi naging customers ko, kaya't hindi ko na rin napansin ang oras. Kung hindi pa dumating si Madam dala ang pagkain ko, hindi ko malalamang tanghalian na pala. Libre kasi ang pakain ni Madam. Kumain ka na ba? Tanong ko kay Cassie. Opo, sagot niya. Marami nga po akong kinain doon kila Madam. Lahat po ng gusto ko binibigay niya. Magpaampong ka na lang kaya kay Madam. Pagbibiro ko sa kanya. Ayaw ko po, sagot niya. Kahit naman mabunganga ka po, mas gusto ko sa'yo. Mabunganga lang naman ako dahil sa katigasan ng ulo mo. Nakasimangot kong sabi. Magpakabait ka nang hindi ako magbunganga. Mama, tsaka lang ako babait kapag nagkasakit po ako, sabi niya. Ay nako, hindi baling pasakitin ang ulo ko, huwag ka lang magkakasakit. Ayokong magkasakit itong si Cassie dahil nervyosa ako. Iyak ako ng iyak kapag nagkakasakit siya. Nung baby kasi siya, muntik na rin siyang mawala dahil tinamaan siya ng dengue. Kaya't na-trauma na ako sa sakit na yan. Napahinto kami sa pag-uusap na dalawa nang biglang bumuhos ang sobrang lakas ng ulan. Nagulat pa kami dahil sobrang tirik ng araw, tapos biglang uulan. Parang si Crush, magbibigay ng motibo tapos sa huli, iba naman pala ang gusto. Charing lang. Mama, gusto ko maligo sa ulan po. Nakangusong sabi ni Cassie. Mama, ligo ako sa ulan. Bawal at baka magkasakit ka. Mabilis kong sabi. Napanguso naman to't nanahimik na lamang sa isang tabi. Nagpatuloy naman ako sa pagkain at hindi na siya pinansin. Akala ko, saglit lang yung ulan kaso mas lumakas pa. Medyo bumabaha na nga Mababa kasi yung lugar namin, kaya't mabilis bahain. Kahit malakas ang ulan, marami pa namang bumibili sa akin. Sinubukan kong magpansinin si Cassie na tahimik lang kaso hindi ko matiis. Para kasi itong kawawa habang nakatingin sa mga kalaro niyang naliligo sa ulan. Cassie, saglit ka lang ha, sabi ko sa kanya. Kapag kumidlat at lumakas pa lalong ulan, bumalik ka na rito. Yehey! Thank you po mama! Masayang sabi niya at agad na nakbo sa labas. Napangiti ako nang makita kung gaano itong kasaya. Hindi naman siya lalayo't gigit na sa kalsada, kaya't panatag naman ako. Cassie, wag kang magsiswimming sa baha Bilin ko pa sa kanya. Nag-thumbs up lamang ito at tumuntong sa isang bato na hindi naaabot ng baha. Hinayaan kong magliwaliw ang batang makulit. Nang kumidlat nga ay siya nang nagkusang bumalik. Takot kasi siya sa kidlat. Buti pala nagbaon ako ng pamalit mo, sabi ko habang binibihisan siya. Ginaw-ginawa ko mama, sabi nito. Sabi ko kasi sa'yo wag ka nang maligo Naiiling na sabi ko. Pinapwesto ko siya sa ilalim ng kaha kung saan din ang tulugan ko. Pinahiga ko siya doon at ibinalot sa kumot para hindi siya ginawin. O gusto mo ba ng burger? Tanong ko sa kanya. Umiling lang ito bago naghikab. Hindi ko na siya kinulit at hinayaan na lamang makatulog. Nang sumapit ngang alas 5, ay nagligpit na ako ng gamit ko. Iba naman ang duty para sa mamayang gabi. Kasi uuwi na tayo, sabi ko sa batang makulit. Hinipo ko ito at medyo nataranta ako dahil mainit to. Ay naku, nilalagnat ka pa yata. Sinabi ko kasi sa'yo wag ka nang maligo Mama, okay lang po ako, sagot niya at ngumiti. Hindi ko naman kasi expected na lalagnatin siya. Huling lagnat niya kasi noong baby pa siya. Inom ka kagad ng gamot mamaya ha? Sabi ko sa kanya. Dahil umuulan pa rin at medyo may baha, dagdag pa na nilalagnat si Cassie, nagtawag ako ng tricycle para hindi na kami maglakad. Yan kasi, sinabi ko na kasi sa'yo wag kang maligo, ang kulit-kulit mo. Sabi ko kay Cassie. Okay nga lang po ako, tugon nito. Nang makauwi ng bahay, agad akong nagluto ng noodles. Yun na lang ang uulamin namin para mabilis na maluto at mapainom ko ng gamot si Cassie. Mama, wag na ikaw mataranta po, sabi ni Cassie habang kumakain. Sinat lang naman meron po ako
Hindi mo ako masisisi. May trauma na ako sa mga sakit na yan. Tugon ko. Sige na, kumain ka na para mapainom na kita ng gamot. Pagkatapos kumain ay agad ko siyang pinainom ng gamot. Hinugasan ko ang pinagkainan namin at nagbihis muna ako bago kami pumunta sa kwarto. Mainit pa rin si Cassie at giniginaw, kaya't binalot ko siya sa kumot at niyakap. Tulog ka na para magaling ka na bukas, ha? Malambing na sabi ko sa kanya. Tumango naman to bago pumikit. Hinalikan ko naman to sa noo bago haplos-haplosin ang kanyang buhok. Ilang sandali nga lang ay nakatulog na rin ako. Nagising ako ng bandang 11:00 ng gabi dahil si Cassie nanginginig sa lamig. Nang hipuin ko ito, halos pwede na akong magluto dahil sa sobrang init niya. Diyos mio, ang taas ng lagnat mo! Tarantang sabi ko bago mabilis na tumayo. Kumuha ko ng makapal na jacket at medyas. Isinuot ko yun sa kanya. Pupunta na tayong ospital. Naiiyak kong sabi bago siya buhatin. Binuksan ko ang pinto pero natigilan ako dahil baha sa labas at sobrang lakas pa ng ulan. Ngayon ko lang din napagtanto na basa na ang loob ng bahay namin. Joshua! Joshua! Pagtawag ko sa lalaki nang makita ko ito sa labas. Hoy! Tukmol! Mabilis naman itong lumapit sa akin. Bakit ba? Tanong nito. Isakay mo naman kami oh. Ang taas ng lagnat ni Cassie, dadalhin ko siya sa ospital. Sabi ko sa kanya. Gustuhin ko man pero hindi kaya. Sobrang lakasan ng ulan at medyo mataas ang tubig sa bayan. Sabi nito. Hindi kaya ngayong gabing makapunta tayo sa ospital. Ano nang gagawin ko? Naiiyak na ako pero agad ko namang pinunasan ang luha ko. Subukan mo kaya dyan sa bagong lipat sa tabi namin. Sabi ni Joshua. Ang alam ko, yung bagong lipat na lalaki dyan, doktor. Pero hindi ako sigurado ah. O sige salamat ah. Sabi ko bago kuhanin yung payong niya. Diyan ka na muna sa bahay. Tapatan mo ng planggana yung may mga tulo ha. O sige na salamat. Hindi na ito nakapagreklamo dahil sinugod ko ng ulan. Wala na akong pakialam kung mabasa ang paa ko. Basta't gusto ko lang na gumaling si Cassie. Nang marating ko ang katapat na bahay nila Joshua, agad na akong pumasok sa gate at dumiretso sa pintuan. Tao po! Tao po! Kumakatok ako sa pinto. Nakailang sigaw na ako pero wala pa ring sumasagot. Kaya't pakiramdam ko maiiyak na naman ako. Hinawakan ko yung doorknob ng pinto at pinihit. Bukas yun kaya tuluyan na akong pumasok sa loob. Tao po! Napatigil ako sa pagsasalita nang makitang isang lalaking nakaupo sa sofa. Pakiramdam ko lalagnatin din ako nang makitang wala itong saplot. Bungad na bungad sa akin ang malaking injection niya. Tayong-tayo yun at maugat na namumula pa ng bahagya. Putik! Wala sa sariling bulalas ko bago mapalunok. Nawala bigla ang focus at atensyon ko kay Cassie. Tanging ang buong pagkatao ko doon lang nakafocus sa mahaba't matabang injection ng lalaking nakaupo. Mukhang naramdaman ng lalaki ang presensya ko dahil gumalaw to. Nung una ay parang wala lang itong nakatingin sa akin. Hinawakan niya pa ang injection niya at hinimas-himas. Pero nang matauhan to, mabilis itong dinampot ang unang sa gilid niya at itinakip sa kanyang injection. Who are you? Gulat na tanong nito. Pasensya na ho kung pumasok ako agad. Wala ho kasing sumasagot eh. Natataranta na rin ho kasi ako sa taas ng lagnat nitong pamangkin ko. Mahinang sabi ko. Bilib na bilib ako sa sarili ko. Kahit shock pa rin ako sa malaking injection niya, nagawa ko pa rin magsalita ng straight. Sorry, natutulog kasi ako eh. Sabi nito. At ganito ako matulog talaga. Ang sarap naman. Gusto ko tuloy maging katulong nyo. Sa isip ko lang yon. Kaso, nasabi ko pala, nakaramdam tuloy ako ng hiya. Natawa naman to bago umusog ng bahagya at hablutin ng isang bathrobe. Mabilis nang isinuot yon kaya't medyo nang hinayang ako. Sundan mo ko para matignan ko ang pamangkin mo. Sabi niya. Pumasok to sa isang kwarto kaya't sinundan ko siya. May kwarto doon na may mga gamit pang doktor. Ihiga mo siya. Utos nito. Ay, akala ko akong hihiga. Willing na sanang bumuka ka.
Nilapag ko naman si Cassie sa kama. May kinuhang kung anong gamit itong si Doc Poging masarap at sinuri si Cassie. Pinagmamasdan ko lang ang galaw nito. Ang demure niyang kumilos. Halatang hindi siya sa laulang tao. Doc, kamusta ho ang pamangkin ko? Alalang tanong ko. Mataas ang lagnat niya pero hindi naman dengue kalalabasan. Sagot nito. Naturukan ko na rin siya ng gamot. Kapag hindi bumaba ang lagnat niya, kailangan niyang itakbo bukas sa ospital. Tumango naman ako. Thank you po, Doc. Naupo ako sa paanan ni Cassie at hinaplos ang pisngi niya. Payapa naman tong natutulog na parang wala namang sakit. Magbibihis lang ako babalik ako. Paalam ni Doc. Wag Doc, ganyan ka lang. O sige po, tugon ko. Kunwari, hindi ako affected. Kahit ang gusto ko maglakad siya ng hubad sa harapan ko. Putik, ngayon lang ako nakakita ng ganong kalaking injection ng malapitan. Sagad atay yata ang tinatagong injection ni Doc Yung nakikita ko kasi sa mga umiihi sa pader at kung saan-saan, literal na ihi lang nila ang dumudungaw. Oh, don't get me wrong Hindi ko naman sinasadyang sulyapan ang alaga nila. Sadyang nakikita ko lang dahil para silang mga aso na kung saan-saan lang umiihi. Ilang sandali nga lang ay bumalik si Doc Poging masarap. Mas lalo siyang sumarap sa suot niyang black fitted shirt at green na pants. About sa nangyari kanina at sa nakita mo, sorry pala sabi nito. Hindi kasi ako sanay na matulog ng nakadamit. Hindi ko rin narinig ang boses mo dahil sa lakas ng ulan. Okay lang po, Doc. Nag-enjoy. Kasalanan ko rin naman dahil bigla na lang akong pumasok. Sabi ko. At maraming salamat din po pala sa pagtanggap niyo sa pamangkin ko. It's okay. Nakangiting sabi niya. Huwag ka na rin mag-alala dahil magiging maayos din siya. Tumango na lamang ako bago maupo sa isang tabi. Ang bala ko ay bantayan si Cassie magdamag. Kaso hindi ko inaasahang makakatulog ako. Hugo's point of view. Nakatingin ako rito sa babaeng naghihilik na. Napailing-iling ako bago ito maingat na buhatin at ihiga sa sofa. Kumuha ako ng isang kumot at ikinumot dito. Hiyang-hiya pa rin ako dahil sa nangyari kanina. Hindi ko inaasahang may makakakita sa akin sa ganung ayos ko. Ang malala, babae pa. Kalilipat ko lang dito. Kahihiyan kaagad ang bumungad sa akin. Mabuti na lang naka-vacation leave ako at baka maiskandalo pa ako kapag kumalat to. Napalingon ako sa batang babae nang umingit ito. Agad ko naman tong nilapitan. Mama! Ingit nito bago hawakan ng kamay ko. Mama! Mama? Akala ko ba? Pamangkin lang siya nitong babae. Mama! Ulit nito. Mama! Shh! You'll be okay. Mahinang sabi ko bago haplusin ang pisngi niya. Bumaba ng lagnat niya kaya't mukhang magiging medyo okay na rin siya. Nanatili na lamang ako sa tabi niya hanggang sa makatulog na lamang din ako. Nang magising ako'y umaga na. Wala na yung babae sa sofa. Napalingon ako sa kama at nakita ko ang batang babaeng nagising na't nakatitig sa akin. Ang pogi mo po? Nakangiting sabi nito. Pwede ba kitang maging asawa kapag malaki na po ako? Natawa naman ako bago haplusin ang noo niya. Wala na siyang lagnat pero kailangan niya pa rin magpahinga. Mukha ka pong anghel, patay na po ba ako? Tanong nito. Buhay ka pa. Natatawang sabi ko. Ako yung doktor na gumamot sa'yo kagabi. Kaya po pala magaling na ako Masayang sabi nito. Kapag pogi po talagang gumagamot sa akin, gumagaling po agad ako. Anong naririnig kong pinagsasasabi mong bata ka? Bumukas ang pinto at iniluwal yung babaeng may dalang 2 malaking Tupperware at 3 plato, tsaka kubyertos. Kagigising mo lang na bata ka, puro kalokohan agad ang nasasabi mo. Asus, selos ka siguro kasi type mo po si Doc. Nakangising sabi nitong batang babae. Magtigil ka't baka masapok kita, sabi nitong magandang babae. Natawa naman ang batang babae bago ko lingunin.
Ako po si Cassie. Pakilala nito. Yung babae naman po na madaldal si Mama Saina ko po. Tita ko po siya pero siya nang naging mama ko. Napatango naman ako dahil sa sinabi nito. Dok, pasensya na po kung nawala ako. Umuwi po kasi ako para magluto ng almusal. Sabi nito. Tara ho, kain tayo. Tatanggi na sana ako kaso ang tiyan ko nang nagdesisyon na kumain. Ngumiti si Saina bago ilapag sa lamesa ang mga plato at kutsara. Binuksan niya yung dalawang Tupperware. Ang isang Tupperware may lamang sinangag. Ang isa naman ay 3 itlog, tuyo at tusino. Kukuha lang ako ng tubig, sabi ko bago tumayo. Lumabas ako ng silid at nagmamadaling kumuha ng tubig. Nagugutom na kasi ako. Mas lalo rin akong nagutom dahil sa ulam. Kumuha rin ako ng sausawan para mas masarap ang kain. Nang makabalik ako, nagsimula na kaming 3 kumain. Dok, may girlfriend ka po? Tanong ni Cassie. Wala, sagot ko. And by the way, pwede mo akong tawaging Kuya Hugo. Vacation naman ako ngayon kaya't hindi mo na kailangang maging formal. Tumango naman si Cassie. Kuya Hugo, siguro po kaya wala kayong girlfriend kasi hinihintay mo po ako. Natawa naman ako dahil sa cuteness nito. Hindi ko naman binibigyan ng mali siya ang ganitong pag-iisip ng mga bata. Ang lantod mo, no? Sita sa kanya ni Saina at mahina siyang binatukan. Nilagnat ka lang naging malantod ka ng bata ka? Parang hindi ka umiihi sa higaan ah. Mama, wag ka nga pong maingay. Nakasimangot na sabi ni Cassie. Nilalakad nga kita kay Kuya Hugo para may boyfriend ka na at may kasama sa buhay po. Pinanlakihan ni Saina ng mga matang batang babae. Natawa na lamang ako dahil sa asta nitong dalawa. They're both funny and cute. Pagkatapos kumain ay si Saina nang nagligpit kahit nagpresenta na ako. Dok, magkano ho pala yung total bills? Tanong ni Saina nang matapos siya. You don't need to worry about the bills. It's free. Nakangiting sabi ko. Hindi naman ako naka-duty at trabaho ko rin namang sumagip ng buhay. Ha? Naku, nakakahiya naman, Dok. Sabi nito. Naistorbo ka rin namin kagabi. Sapat na sa akin yung masarap na umagahan. Sabi ko. And isa pa, you can call me Hugo. Sure ka ba? Paninigurado nito at tumango na ako. O sige, maraming salamat sa iyo ah. Mama, di ba po may work ka po? Nagsalita si Cassie. Pwede na ikaw pumasok po, dito muna ako kay Kuya Hugo para mabantayan niya ako. Ay, magtigil ka nga, nakakahiya naman kay Hugo. Sabi ni Saina sa batang babae. Ang kulit-kulit mo pa namang bata ka. No, it's okay, sabi ko. Para rin ma-check ko pa rin si Cassie. Hindi pa kasi tayo sigurado kung hindi na babalik ang lagnat niya. Kaya mas maiging dito na muna siya. Hindi rin naman ako aalis kahit wag ka mag-alala. Naku, pasensya ka na sa abalang to, Hugo ah. Sabi niya. Walang problema, Saina. Ayos lang sa akin. Nakangiting sabi ko. And besides, wala rin naman akong kasama sa bahay. O sige, salamat ha. Ngumiti ito bago damputin ang mga dala niya kanina. O aalis na ako. Binalingan ito ng tingin si Cassie. Magpakabait kang bata ka ha, kung ayaw mong isabit kita mamaya sa puno. Yes, Mama. Nakangiting sabi ni Cassie. Tumango sa akin si Saina bago tuluyang lumabas. Nilingon ko naman si Cassie at masayang masaya itong gumulong sa kama. Kuya Hugo, boto na po agad ako sa iyo kung crush mo si Mama. Nakangiting sabi nito sabay thumbs up. Natawa naman ako at napailing-iling na lang. Saina's point of view. Laking pasasalamat ko dahil gumaling na kagad ang makulit na bata. Yun nga lang, baka nasobrahan sa gamot dahil mas lalong kumulit. Madalas din itong nakabuntot kay Hugo kaya't nakakahiya na minsan. Cassie, dun ka naman kay Madam tumambay. Nakakahiya na kay Kuya Hugo mo. Sabi ko sa kanya. Mama, best friend po kami ni Kuya Hugo. Sagot niya. Kahit na,
Basta't sumama ka sa akin mamaya. Sabi ko. Aba, nagseselos na rin ako ha. Wala ka ng ibang naging bukang bibig. Kung hindi puro Kuya Hugo. Huwag ka magsiselos mama. Nilalakad po kita kay Kuya Hugo. Sagot nito bago bumungis-ngis. Para masaya at may papa na ako. Tantanan mo nga ako kasi. Crush ko si Kuya Hugo mo. Pero malabong magkatuluyan kami. Sabi ko sa kanya. Ang gwapo-gwapong nilalang nun. At may maganda pang trabaho. Ay ako, isa lang magandang patatas sa isang tabi. Yun lang. Mali naman po Si Kuya Hugo, yung poging Prince Charming. Tapos ikaw po yung palakang ikikiss niya para maging princess. Nakangiting sabi nito. Napasimangot naman ako dahil sa sinabi nito. Ginawa ko na nga lang patatas ang halimbawa sa sarili ko. Abay binaba pa ako. Ginawa pa akong palaka. Pagkatapos ng kumain, lumarga na kaming dalawa. Mamayang pag-uwi na lang ako maghuhugas ng plato. Hi! Napahinto kami sa paglalakad nang biglang sumulpot si Hugo. Naka-jogging pants at black na sando ito. Putok na putok tuloy ang kanyang biceps. Kuya Hugo! Masayang sabi ni Cassie bago lumapit sa lalaki. Kuya Hugo, sasama po ko kay mama sa tindahan. Nahihiya po kasi siya, lagi akong nasa bahay mo Ang daldal talaga? Okay lang naman sa akin, sabi ni Hugo bago haplusin ang buhok ni Cassie. Nag-e-enjoy naman akong kasama si Cassie dahil madaldal siya. Isa pa, para akong nagkaroon ng anak. Anak naming dalawa. Namiss ko rin siya Hugo, kaya sa akin na muna siya ha, isasama ko muna. Sabi ko. Kung ganun, sa inyong dalawa na lang ako sasama. Nakangiting sabi nito. Tutulungan kitang magluto ng burger. Napakurap-kurap naman ako dahil sa gulat. Nakakahiya naman, wag na. Okay lang sa akin. Sagot nito bago buhatin si Cassie. Tara na. Nauna na itong naglakad kaya't wala na akong nagawa kung hindi ang sundan sila. Masayang masaya naman ang batang makulit. Nakakaselos Dapat ako rin binuhat niya nang madam ko naman ang muscles niya. Nang makarating sa tindahan, nagulat pa si madam nang makitang kasama ko. Oh, sino yung gwapong lalaki na yan? Tanong ni madam. Boyfriend po ni mama. Mabilis na sagot ni Cassie kaya't hindi na ako nakapagsalita. Ang gwapo po no? Ganyan po kasi pipili. Aba, magaling ka palang pumili Sabi ni madam bago ako tapikin. O sige na, magtrabaho kayong mabuti ha. At huwag gagawa ng milagro sa tindahan ko. Hindi na ako nakapagsalita dahil mabilis na umalis si madam. Nahihiyang napatingin tuloy ako kay Hugo na natatawa lamang. Pumasok kaming tatlo sa loob ng burgeran. Nagsimula akong mag-ayos. Tumulong naman sa akin si Hugo. Mukha tuloy kaming mag-asawa. Napalingon ako kay Cassie nang marinig kong bungis-ngis nito. Tuwang-tuwa ang loka. Ako nang bahala dito, tabihan mo na lang ng upo si Cassie. Sabi ko kay Hugo. Tumango naman to bago naupo sa tabi ni Cassie. Kainis, naiilang ako sa muscles niya. Gusto kong pisilin at gusto kong pasakal gamit yun. Nawala ng atensyon ko kila Hugo nang dumating ang sunod-sunod na customers ko. Karamihan doon ay babae na pasulyap-sulyap kay Hugo. Humaharang naman ako pero nakakalusot pa rin ang mga mata nila. Tulungan na kita, sabi ni Hugo na nasa tabi ko. Ako nang magbabalot at maglalagay ng sauce para hindi ka ma-pressure. Mas mape-pressure ako dahil nakakainis ang tingin ng mga babae sa kanya. Kuya, anong pangalan mo? Malantod na sabi ng isang dalagita. Kuya, pwede bang kasama ka sa burger na binibili ko? Sabi pa ng kasama nitong dalagita lang din. Kuya, sakalin mo nga ako ng biceps mo. Sabi ng isang babaeng kaedad ko. Hindi naman mapigilan ng kilay kong tumikwas dahil sa naririnig ko. Sorry, I'm not free. Sabi ni Hugo sa mga ito. Tama!
Bahagya pa akong nagulat kay Cassie na nakaupo na sa bangko. Magiging boyfriend na kasi ni Mama si Kuya Hugo ko. Tumigil ka, Cassie. Sita ko kay Cassie. Dumami pa nga ang customers ko at sa tingin ko dahil yun kay Hugo. May ilan din kasing pabalik-balik. Ewan ko na lang kung hindi sila maimpatyo sa burger at footlong. Dami mong customer sabi ni Joshua na bumibili ng takoyaki. Pero sino yung lalaking yan? Maangas ang boses nito kaya't agad ko siyang sinita. Siya yung doktor na gumamot kay Cassie, sabi ko. Napatango naman to at maangas pa rin nakatingin kay Hugo. Lamang lang naman ang paligo sa akin yan, bulong ni Joshua na naririnig ko naman. Oo na, o eto ng takoyaki mo, sabi ko sa kanya. Nagbayad naman to pero hindi umalis. Naupo siya sa harapan ng tindahan at doon kinain yung takoyaki. Problema nitong tukmul na to. Nawala ang atensyon ko sa kanya nang dumating si Madam. May dala itong tanghalian naming tatlo. Ang dami niyang dala. Nakakagulat. Wow! Palabok! Masayang sabi ni Cassie. O etong tanghalian nyo, sabi ni Madam. Espesyal ang tanghalian dahil mukhang marami kayong benta. Maraming benta o dahil gwapo ang kasama ko? Ninisihan ko si Madam bago kuhanin ang bitbit niya. Lagi ko nang isasama si Hugo para palaging ganitong tanghalian namin. Natawa naman si Madam bago lumapit kay Hugo. Hinaplos-haplos nito ang braso ng lalaki, kaya't napasimangot ako. Inunahan pa ako ng gurang. Madam, pwede mo na kaming iwanan, sabi ko bago ngumiti ng peke. Go na Madam, ikaw rin, baka mag-away na naman kayo ng Diyosawa mo. Ngumiti si Madam kay Hugo at humabol pa ng pisil bago tuluyang umalis. Napairap naman ako bago simulang ayusin ang pagkain naming tatlo. Joshua, tara dito sa loob at kumain ka na rin. Pagtawag ko sa lalaking nasa labas. May utang na loob din naman ako sa kanya dahil binantayan niya ang tulo sa bahay ko nung nasa bahay kami ni Hugo. Tumayo naman si Joshua at pumasok sa loob ng tindahan. Tumabi agad to sa akin. Nagsimula kaming kumain na apat kaso parang may tensyon sa loob ng tindahan. O guni-guni ko lang ba siya? Kain ka pa, sabi ni Joshua bago lagyan ng pagkain ng plato ko. Salamat, sabi ko na lang. Dapat damihan mo rin yung gulay, sabi ni Hugo bago ilapit sa akin ang gulay. Kailangan mo yung pagkain para mas madagdagan ng energy mo. Thank you, nangingiting sabi ko. Psst, hindi namang kambing si Saina kaya't hindi mo dapat siyang purgahin ng gulay, sabi ni Joshua. At saka, alam mo bang germs ang nagpapasigla sa kanya? Kapag nabawasan ng germs sa katawan niyan, palaging magkakasakit yan. Raulong to Anong tingin niya sa akin sa laula? Did you know that vegetables can lower blood pressure, reduce the risk of heart disease and stroke, prevent some types of cancer, lower risk of eye and digestive problems, and have a positive effect upon blood sugar, which can help keep appetite in check? Seryosong sabi ni Hugo. Natigilan naman kami ni Joshua at napatangan na lang. Putik, hirap namang magseryoso nitong lalaking to. Lumalabas ang pagiging doktor niya. Anong sagot mo doon? Tanong ko kay Joshua. Mama mo, sabi lang ni Joshua. Hirap namang makipag-usap sa'yo pre. Bigla na lang lumalabas ang pagiging bobo ko eh. Natawa naman ako. Same Joshua, same. Well, I'm just stating the facts. Kaswal na sabi ni Hugo. Yes, a bird can fly without pak. Hirit naman ni Joshua. Minsan na lang mag-English ang ugok na ito. Pantanga pa. Ang hirap siguro kapag nakatuluyan ko itong si Hugo. Yung tipong nag-aaway kami tapos bigla akong i-Englishin. Aba, baka patawarin ko agad siya. Pagkatapos kumain, niligpit kong pinagkainan namin. May bumili namang kababaihan na pinagbentahan ng dalawa. Miss, eto na yung burger mo na puno ng pagmamahal. Malanding sabi ni Joshua sa babaeng customer na sobra naman ng kilig.
Here's your burger, sabi lang ni Hugo. Pero ang babae kung makatili parang kinurot sa pechay. Mama, mukhang pinag-aagawan ka na. Bulong sa akin ni Cassie. Ang ganda ko kasi, sagot ko sa kanya. Maganda nga ang may burger naman, sabi nito kaya't napasimangot ako. Palagi ka talagang panira, no? Nakasimangot kong sabi. Tumawa lamang ito bago lumambitin sa leeg ko. Oh, tama na yan. Awat ko sa dalawang lalaki. Ako nang bahala rito, pwede na kayong bumalik sa mga bahay nyo. Dito na lang ako, wala naman akong gagawin eh, sabi ni Hugo. At wala rin naman akong gagawin, sabi ni Joshua. Hindi rin naman ako uuwi sa bahay at nandun ang kabit ni nanay. Napakamot naman ako sa ulo ko. Wala rin naman kayong gagawin dito, sabi ko. Basta, I'll stay here, sabi ni Hugo bago yakapin si Cassie. Diba Cassie, gusto mong nandito si Kuya Hugo? Joshua! Joshua! Napalingon kami sa labas ng tindahan nang may sumigaw. Ang lalaking pinsan ni Joshua. Naku Joshua, yung kapatid mo nag-aamok na naman. Lasing na lasing eh. Ayun, nagwawala. Napamura naman si Joshua bago mapahinga ng malalim. Alis na ako. Paalam ni Joshua bago guluhin ng buhok. Sigaw mo lang ang pangalan ko kapag may nangyaring masama ah. O sige, salamat sa tulong mo rito. Sabi ko sa kanya. Ingat ka rin sa pakikipagbuno sa kapatid mong may saltek. Tumango lamang ito bago lumabas ng tindahan. Is he your boyfriend? Tanong ni Hugo kaya't napalingon ako sa kanya. Boyfriend? Anong boyfriend? Tropa pips ko lang yan si Joshua. Sabi ko sa kanya. Asus, pasimpleng selos pa itong macho na ito. Kurutin ko yung biceps ni. Parang mag-ama kong nakabantay sa akin si Hugo at Cassie hanggang sa matapos ang duty ko. Medyo nakaramdam din ako ng pagod dahil first time kong dumugi ng ganun karaming customers. Are you okay? Tanong ni Hugo habang naglalakad kaming pauwi. Medyo pagod lang, sagot ko. Ikaw ba? Okay ka lang ba? Sure akong napagod ka rin. Nag-enjoy ako. Nakangiting sabi niya. Ngayon ko lang ata ma-enjoy ang bakasyon ko bilang doktor. Pero namimiss ko rin naman ang ospital. Iba talaga kapag napamahal na sa trabaho, no? Dumiretso kami sa bahay. Doon ko na pinakain si Hugo para makabawi man lang. Ang naisip kong ihain ay ang sarili ko dahil deserve naman ni Hugo. Pero charot lang. Medyo maaga-aga pa naman kaya't nag-pork steak na lang ako. Favorite din naman ni Cassie ang ulam na yon. Kuya Hugo, masarap ang luto ni mama ko. Mayabang na sabi ni Cassie sa lalaki. Oo nga, nagustuhan ko nga yung inalmusal natin noong nakaraan eh. Tugon ni Hugo bago haplusin ang buhok ni Cassie. Pwedeng-pwede na pong mag-asawa po si mama, sabi ni Cassie. Itong batang ito magiging matchmaker pa yata. Dinaig pa si Cupido talaga. Nang matapos ang pagluluto ko ay naghain na ako. Naupo ako at agad naman kaming nagsimula sa pagkain. Sayang-saya sa pagkain yung dalawa kaya't napangiti ako. Para silang mag-ama. Hindi na ako magtataka kung ganyan ka-attach si Cassie sa lalaki. Lumaki ba naman kasi siyang walang tatay. Kuya Hugo, kapag gusto mo po pwede ka dito matulog. Sabi ni Cassie kaya't bahagya akong nabulunan. Dito? Matutulog si Hugo? Nag-init ang pisngi ko nang may naalala. Putik, hindi sanay matulog si Hugo nang nakadamit. Kapag dito siya matutulog, abay baka himatayin ako dahil sa malaki niyang injection. Takot ako sa injection pero kapag kanya ang makikita ko, willing akong magpaturok. Don't worry, hindi ako hubot-hubad kapag dito natulog. Nakangising sabi ni Hugo. Topless lang, siguro, ganun. Hindi ko naman iniisip na ganun ka. Sabi ko pero natawa lamang ito. Pagkatapos kumain, si Hugo nagpresentang maghugas pero hindi ako pumayag. Masama kasi raw pinaguhugas ng pinggan ng bisita dahil hindi mo raw yun ikakayaman. Uwi na ako, paalam ni Hugo. Let's see each other again tomorrow ah. May school po ako eh.
Nakangusong sabi ni Cassie. Pero pupunta po ako sa house mo bukas. Okay, good night. Hindi ko na narinig ang boses ni Hugo kaya't nilingon ko si Cassie. Kaso, halos kapusin ako ng hininga dahil ilang di pa lang ang layo namin ni Hugo sa isa't isa. Good night. Halos pabulong nitong sabi. Good night? Nauutal kong sabi. Tinapik nito ang ulo ko bago siya tumalikod at tuluyang umalis. Hindi ko man lang nakurot sa biceps. Sayang. Hugo's point of view. Bilang workaholic na tao, nakakagulat lang na talagang na-enjoy ko ang bakasyon ko. Maybe because of Cassie and Saina. Kahit lagpas na sa kalendaryong edad ko, ayoko talagang mag-settle down. Pero parang bigla akong tinawag ng kung sino para mag-asawa na. I'm slowly falling for her. Nararamdaman kong nahuhulog na ako kay Saina. Yes, Mr. Pogi. Anong order mo? Nakangiting tanong ni Saina sa akin. 3 orders of jumbo footlong. Tugon ko. Tumango naman to bago simulang gawin ang order ko. Naupo naman ako sa upuan at pinagmasdan siya. Nung unang bili ko sa kanya, na-attach na agad ako sa kanya. Mukhang hindi niya nga ako nakilala dahil nakasuot ako ng mask noon. For me, she's an interesting girl. Hindi ko alam pero iba ang karisma niya para sa akin. Aba, matunaw naman ako niyan. Natatawang sabi nito. Sasagot na sana ako pero napatigil ako ng may batang babaeng makulit na kumandong sa akin. Nakasuot ito ng school uniform at umiiyak siya. Oh, bakit ka umiiyak? Agad kong tanong kay Cassie. Sinuntok po ko ng kaklase ko. Umiiyak na sagot nito. Nagsalubong naman ang kilay ko bago punasan ng luha niya. Sinong kaklase? Salubong ang kilay na tanong ko. Lintik, sinong nanakit sa'yo? Nabigla ko dahil nasa tabi na namin si Saina. Salubong na salubong ang kilay nito. Ituro mo sa akin yan at para siyang gawin kong patis. Ayun po oh. Tinuro nito ang isang batang lalaking tumatawa. May kasama tong isang babaeng mukhang nanay nito. Mabilis tong nilapitan ni Saina. Sumunod naman ako dahil nararamdaman ko na agad ang galit ni Saina. Bata, bakit mo sinuntok si Cassie ha? Tanong ni Saina sa batang lalaki. Gusto mong tupiin kita sa walo ha? Hey, kumalma ka. Mahinahong sabi ko sa kanya. Ang pangit niya ho kasi. Sagot ng batang lalaki. Pangit? Maganda kaya si Cassie? Ikaw tong pangit eh. Inis kong sabi. Tignan mo nga yung ilong mo nakadapa. Teka, kalma lang ka mo. Sabi ni Saina bago ko hawakan sa braso. Abay bakit niyo inaanong anak ko ha? Galit na sabi ng babae bago yakapin ang anak na umiiyak. Gusto niyo bang edemanda ko kayo? Kung kayong mag-inang edemanda ko ha? Banta sa kanila ni Saina. Yung anak mo ang nanakit sa anak ko. Hindi mo man lang pinagsabihan at mukhang sayang-saya ka pang nanuntok yan ng babae? Binalingan ni Saina ang batang lalaki. Bakit ka nananakit ng babae ha? Bakla ka ba? Sorry. Umiiyak na sabi ng batang lalaki. Kapag naulit pa to, ipapakain kita sa buhaya ko. Pananakot ko sa batang lalaki bago hilahin paalis si Saina doon. Pumasok na kami sa tindahan. Kinuha ni Saina sa akin si Cassie na hindi na umiiyak. Saan ka sinuntok ng pangit na yon ha? Tanong ni Saina sa batang babae. Itinuro naman ni Cassie ang braso niyang namumula. Maingat naman yung hinaplos ni Saina. Sa susunod, batuhin mo ng malaking bato. Sabi ni Saina kay Cassie. It's bad. Sabi ko bago sila lapitan. Hinaplos ko ang buhok ni Cassie. Cassie, kapag naulit pa to, sabihan mo ko agad. Pupukpukin ko ang mga away sa'yo. Parang mas masama naman yung naisip mo. Natatawang sabi ni Saina. Ako na pong bahala sa susunod. Sabi ni Cassie. Thank you po sa pagtatanggol niyo po sa akin ha. Love ko po kayo parehas. Niyakap lang ni Saina ang batang babae at hinalik-halikan nito sa pisngi. Ako rin.
Wala sa sariling sambit ko. Ha? Takang tanong ni Saina. Kiss mo rin daw po siya. Sabi naman ni Cassie. Bago pa man makapagsalita si Saina, may bumili na. Doon tuloy na baling ang atensyon niya. Ang bagal mo po kasing magdiskarte. Bulong sa akin ni Cassie. Natawa na lamang ako bago pisilin ang magkabilang pisngi niya. Sumapit ang out ni Saina kaya't sabay-sabay ulit kaming tatlo sa pag-uwi. Sa kanila sana ako dediretso pero napatigil ako nang makitang isang babaeng pamilyar sa harapan ng bahay ko. Hugo! Nakangiting bati nito sa akin. Mabilis itong dumiretso sa akin at niyakap ako. Mabilis naman akong humiwalay at napatingin kay Saina. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko habang ang mga matay na kay Saina. Nakasimangot to kaya't alam kong hindi niya nagugustuhan ang presensya ng babaeng kausap ko. Vacation leave. Sagot nito, kaya't dito na napuntang tingin ko. At naisipan kong sa bahay mo ako magbabakasyon para magkasama na ulit tayo. Ano? Nanlaki ang mga mata ko. Sam, hindi hotel ang bahay ko, no? Sa iba ka nga magbakasyon. Kuya Hugo, sino po siya? Tanong ni Cassie. Si Sam, sagot ko. Katrabaho ko, isa siyang doktora. Soon to be wife rin ako ni Hugo. Sabi ni Sam bago kumapit sa braso ko. Congrats. Sabi ni Saina bago tumalikod. Tara na Cassie, baka makaistorbo pa tayo sa Kuya Hugo mo. Bago pa ako makapagsalita, mabilis nang pumasok sila Saina sa bahay nila. Inis ko namang tinanggal ang kamay ni Sam na nakakapit sa akin. Kaibigan ko itong si Sam at hindi totoong future wife ko siya. Ano bang trip mo? Inis kong tanong. Sino yung babae? Girlfriend mo? Tanong nito. Akala ko ba ayaw mo pang mag-settle down ha? Wala kang pake. Masungit kong sabi. Umalis ka na nga. Hindi ka pwede dito sa bahay ko. Bawal ka dyan. Kapal mo? Tumira ka nga sa bahay ko ng ilang buwan nagreklamo ba ako? Masungit na sabi nito bago ko talikuran. Diyan ka na nga, babush. Dire-diretso itong pumasok sa loob ng bahay ko. Napahinga naman ako ng malalim bago ito sundan. Saina's point of view. Ilang araw ko nang nakikitang palaging magkasama si Hugo at yung Sam, kaya't palagi nang masamang loob ko. Kapag pupunta rin si Hugo sa tindahan, palagi niya pa rin kasama si Sam. Mama, punta ka mamaya kila Kuya Hugo, birthday niya po. Sabi ni Cassie. Iyoko, sabihin mo na lang happy birthday. Sagot ko. Nagseselos ka po kay Ate Sam? Tanong nito. Hindi naman ako nakasagot. Mama, hindi nga po sila mag-boyfriend at girlfriend. Magkaibigan lang po sila. Basta, ayoko nga. Sagot ko. Kayong tatlo na lang mag-celebrate. Kaya ko namang mag-isa sa bahay. Pero mama, mas masaya ang birthday ni Kuya Hugo kapag nandun ka. Nakangusong sabi nito. Basta sabihin mo na lang happy birthday. Napahinga ako ng malalim. Tama na ngang kakapilit. Tara na't mukhang ulan na naman. Tumango na lamang ito bago isinukbit ang kanyang bag. Naglakad kaming dalawang pauwi. Medyo natigilan ako dahil nasa tapat ng gate namin si Hugo. Mukhang kanina pa siyang naghihintay doon. Punta kayo sa bahay. Maamong sabi nito. May gagawin ako, si Cassie na lang. Mahinang sabi ko. Happy birthday na lang ah. Bago pa siya makapagsalita, pumasok na ako sa loob ng bahay. Oo na, aamin na ang malantod na ako. Nagsiselos ako at nai-insecure dun kay Sam. Ang ganda kasi ni Sam, maputi at sexy. Isa pa degree holder si Sam at may magandang trabaho. Ako, maganda't sexy lang. Hindi nakapagtapos dahil maagang napasahan ng responsibilidad. Wala nahulog ako sa mga act of service ni Hugo. Kahit sino naman mahuhulog sa lalaking pinararamdam sa'yo kung gaano kang kahalaga. Mag-isa lang naman ako sa bahay kaya't hindi na ako nagluto. Noodles na lang ang kinain ko bago ako maglinis ng katawan at dumiretso sa kwarto ko.
Nilibang ko lamang ang sarili ko sa panonood at laking pasasalamat ko dahil nalibang naman ako. Bandang 10:00 ay wala pa rin si Cassie kaya't lumabas ako ng kwarto. Nagulat ako dahil nandun si Hugo. Namumula ang mukha nito kaya't alam kong nakainom siya. "Nakatulog na sa bahay si Cassie," sabi nito. Tumango lang ako. "Galit ka ba sa akin?" tanong niya. "Hindi," sagot ko. "Bakit naman ako magagalit sa'yo? Wala ka namang ginawa ah." Naglakad itong palapit sa akin at yumakap. Hindi naman ako nakagalaw. "Kaibigan ko lang si Sam." Malamyos na saad nito. "Wala kaming relasyon. Gusto mo, dalhin pa kita sa ibang kasama namin para makasigurado ka." "Ay ano naman, hindi mo naman kailangang magpaliwanag." Mahinang sabi ko. "Wala naman sa akin kung magkaano-ano kayo ni Sam." "Nililinaw ko lang para hindi ka mag-isip ng kung ano." Mahinang sabi niya. "Saina, ikaw ang gusto ko, kaya huwag ka nang magalit." Bahagya akong nagulantang dahil sa sinabi nito. Humiwalay ako sa yakap at tinitigan siya. "Anong sabi mo?" Mahinang tanong ko. "Gusto kita," sagot niya. "Seryoso ako, Saina. Gusto kita." "Lasing ka lang." "Hindi ako lasing. Nakainom lang." Hinawakan nito ang kamay ko. "Wala akong pakialam sa ibang babae. Basta't ikaw ang gusto ko. Ikaw ang mahal ko." "Bakit ako?" Mahinang tanong ko. "Siyempre, gusto ko munang makasigurado bago ko pagdiwangin ang fem-fem ko." "Kasi ikaw si Saina," sagot niya bago hawakan ang pisngi ko. "Ikaw, kasi napapasaya mo ko at binibigyan mo ng liwanag ang buhay ko." "Si Rojo." Pakiramdam ko'y maiiyak na ako. Natawa ito bago sakupin ang labi ko. Napapikit naman ako't dinama ang labi niya. Grabe naman, itong first kiss ko mala teledrama naman. Biglang gumalaw ang labi ni Hugo. Hindi ko alam ang gagawin ko kaya't ginaya ko na lang siya. Unti-unti ay nagkasabay rin ang halik naming dalawa. "Hugo, pwede mo ba akong turukan ng injection mo?" Malanding tanong ko nang humiwalay ako sa yakap. "No," sagot niya. "I want to marry you first." "Seryoso ka na ba sa akin?" tanong ko. "Yes," seryosong sagot niya. "Handa akong ipabutol tong alaga ko." "Okay." Hinawakan ko ang kamay niya. "Pakasal tayo kay Mayor. Tito ko yun kaya't ikakasal tayo nun." Natawa naman to bago tumango. "Birthday gift ba to? Kung oo, ang saya-saya ko." "Birthday gift now. Birthday make love mamaya." Maharot kong sabi. Napalunok naman to na ikinatawa ko. Hinila kong palabas ng bahay si Hugo. Sumakay kami sa tricycle at agad naman akong nagpa-drive patungo sa munisipyo. Ilang beses ko ring tinanong si Hugo kung sure na siya at oo naman daw. Sabi ko nga, wag na naming ituloy at parang masyadong padalos-dalos. Kaso siya na ngayon ang nagpupursige. Nang makarating sa office ni Mayor, agad kong sinabi ang sadya namin. Bahagya pa itong nagulat pero ilang sandali lamang ay ikinasal din kami ni Hugo. Mabilis man ang pangyayari. Sisiguraduhin kong hanggang dulo tayong dalawa. Seryosong sabi ni Hugo. Mahal kita, Doc Hugo. Nakangiting sabi ko. I love you too, my baby. Malambing na sabi nito. Akin ang inaanunsyo na kayong dalawa'y mag-asawa na, sabi ni Mayor. May pinapirmahan sa amin si Mayor bago kami mag-kiss ni Hugo. Nang makalabas kami ni Hugo sa munisipyo, lumapit ito sa isang sunflower. Hinimay-himay niya yung bulaklak at ginawang singsing. Bukas, totoong singsing na ang isusuot ko sa'yo. Nakangiting sabi nito bago isuot sa daliri ko yung sunflower. Napangiti naman ako at gumawa rin ng singsing gamit yung santan. Thank you palagi, Hugo, sabi ko.
Padalos-dalos man itong desisyon natin, alam ko namang hindi tayo magsisisi. Yeah, we won't. Sabi nito. Kaya umuwi na tayo para masimulan ng honeymoon. Bigla naman akong kinabahan at na-excite. Pumara siya ng tricycle at agad namang kaming sumakay. Pagkasara pa lamang ng pinto ng bahay, ay agad nang inatake ni Hugo ang aking labi, na agad ko namang tinugunan. I love you, sabi nito sa gitna ng halikan naming dalawa. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko, Saina. Ikaw lang din ang lalaking mamahalin ko, Hugo. Tugon ko. Kaya't wag mo nang subukang magloko dahil yung injection mo ang gagawin kong burger patty ko. Iyong-iyo lang tong injection ko. Natatawang sabi nito bago ako buhatin at dalhin sa kwarto. At nung gabing yon, naranasan kong maturukan ng mataba at mahabang injection. Naranasan kong maturukan ng pinakamasakit at pinakamasarap na injection. Hugo's point of view. Kasal ka na? Gulat na sabi ni Sam. Takte, parang kagabi lang broken ka lang ah. Kinasal kami ni Saina kagabi. Nakangiting sabi ko. What the? Seryoso ba? Hindi makapaniwalang tanong nito at tumango naman ako. Mag-asawa na po kayo ni Mama? Gulat na tanong naman ni Cassie. Daya. Sabi niyo, flower girl ako. Hindi niyo ako nisama. Cassie, huwag ka na magtampo. Hindi pa naman kami kinasal ni Mama mo sa simbahan. Kay Mayor pa lang. Malambing kong sabi. Kapag kinasal na kami sa simbahan, magiging flower girl ka na. Kailan kayo kakasal ni Mama sa simbahan? Tanong nito. Sa susunod na buwan na. Nakangiting sagot ko. Marami pa kasing kailangang plano para maayos yung kasal namin sa simbahan. Napatango-tango naman siya. Kung ganon pwede na po kitang tawaging Papa? Tanong niya. Oo, Papa mo na ako simula ngayon. Nakangiting sagot ko. Napapalakpak naman to bago yumakap sa akin. Pinatapos ko munang kumain si Cassie bago ko siya inaya sa mall. Bibili kasi ako ng singsing naming dalawa ni Saina. Hindi ko na isama si Saina dahil tulog na tulog pa ito. At alam ko ring masama ang pakiramdam niya dahil anong oras na kaming natapos sa honeymoon. Cassie, anong magandang singsing? Tanong ko sa bata bago ipakita ang dalawang couple ring na pareho kong nagustuhan. Ito po. Turo niya sa isang simple pero may mga maliliit na diamond sa paligid. Bagay po ito sa inyo ni Mama. Tumango naman ako. Ito na lang, miss. Sabi ko sa sales lady. Magkano po? 165,000. Sagot nito. Tumango naman ako bago iabot sa kanya ang credit card. Ang mahal po. Mahinang sabi ni Cassie. Pambili na yun ng maraming pagkain eh. Mas mahal ko kasi si Mama mo. Nakangiting sagot ko bago siya kindatan. Nang makuha ko na yung singsing, umalis na kami ron ni Cassie. Nagtungo kami sa Jollibee dahil nag-aya si Cassie. Thank you po sa libre, Papa. Nakangiting sabi niya. Kapag may gusto ka, palagi mo lang sasabihin kay Papa. Nakangiting tugon ko. Bago tayo umuwi mamaya, bibilhin muna natin yung mga gusto mo. Mahal po ang tinda rito sa mall. Doon na lang po tayo sa palengke bumili. Pabulong nitong sabi sa akin. Si Papang bahala kaya't huwag ka na mag-alala sa presyo. Tumango lang ito. Bago kami umalis sa Jollibee, nag-order muna ako ng take-out para kay Saina at kay Sam. Dumiretso kami sa bilihan ng mga laruan. Halatang nag-aalangan pa si Cassie kaya tinulungan ko na siya. Ito ba ang gusto mo? Tanong ko sabay pakita ng malaking manika. Papa, ayoko niyan. Nakangusong sabi nito. Kinuha niya yung malaking baril-barilan. Ito po ang gusto ko. Tumango naman ako at kinuha yon. Mukhang hindi siya mahilig sa mga pambabaing laruan. Nagtungo na kami sa counter at agad kong binayaran yon. Sunod naman kaming nagtungo sa bilihan ng school supplies bago kami umuwi. Nang makarating sa bahay ni Saina, nadatnan ko ang babaeng nakaupo sa sofa. Mama! Pagtawag ni Cassie rito bago ito lapitan.
Mama, nagpunta kaming mall ni Papa. Nilibre niya po ako ng pagkain po at saka laruan. Tumingin sa akin si Saina. Nakita kong naiilang siya't nahihiya kaya't natawa ko. Good afternoon my love. Malambing kong bati bago siya halikan sa labi. Lagpas 12:00 na kasi. Papa, laro ko lang po itong baril-barilan ko. Sabi ni Cassie. Pakiabot na rin tong pagkain ng tita Sam mo. Sabi ko sa kanya. Tumango naman to bago lumabas ng bahay. Naupo naman ako sa tabi ni Saina bago ayusin ang pagkain niya. Are you okay? Malambing kong tanong sa kanya. Masakit pa. Sagot niya bago magsimulang kumain. Ikaw naman kasi, masyado mo namang sinagad. Sagad sarap. Natatawang sabi ko. Pinanlakihan naman ako nito ng mga mata bago hampasin. Natawa lamang ako bago yumakap sa bewang niya at halikan siya sa balikat. Kumain ka ng marami Malambing kong sabi sa kanya. Oo nga pala. Sinabi ko na kila Sam na kasal na tayong dalawa. Masayang-masaya nga si Cassie Alam mo ba, Papa na rin ang tawag niya sa akin. Oh, bakit? Nakatitig to sa akin kaya't napatigil ako sa pagsasalita. Nangungusap ang kanyang mga mata na bumagay sa kanya. Hindi ka ba talaga nagsisisi? Tanong niya. Ipinilig ko naman ang aking ulo. Hindi, never akong magsisisi, Saina. Ito ang pinakamagandang desisyon ko sa buhay. Kaya't bakit naman ako magsisisi? Kayo ni Cassie ang pinakamagandang bagay na dumating sa akin. Sa dami ng naging desisyon ko sa buhay, sa desisyon to lamang ako nasiyahan. Thank you sabi niya. Alam mo ba, ikaw ang first boyfriend ko. Hindi pala kita naging boyfriend, asawa pala agad. Natawa ito. Akala ko nga tatandang dalaga na ako hanggang sa dumating ka. Nakita ko palang yung injection mo ng aksidente. Nasabi ko na agad na ikaw nang para sa akin. Natawa naman ako dahil sa kanyang sinabi. Hinaplos-haplos ko ang kanyang pisngi. Ang plano ko sa buhay ay maging mag-isa lang. Hindi ko kasi naiisip nun pa man magsisettle down. Not until I met you. Ngumiti ako. Nagbago bigla mga desisyon ko at nagpapasalamat ako dahil doon. Ang landi at ang drama naman natin. Natatawang sabi nito. Hindi ako sanay. Natawa rin ako bago kuhanin yung singsing na binili ko. Natigilan agad si Saina nang makita yon. Ito na ang wedding ring natin. Nakangiting sabi ko bago isuot sa daliri niya ang singsing. Madadagdagan pa yan dahil pangakong tuwing anniversary natin, pakakasalan kita. Kinuha nitong singsing na para sa akin at siyang nagsuot sa daliri ko. Pangakong tuwing anniversary natin, pasasayahin kitang magdamag. Natatawang sabi niya. I love you sa'yo, lalaking doktor na may malaking injection. Paano ba yan? Pwede na siguro akong matulog ng walang saplot. Nakangising sabi ko. Abay pwede. Nakangiting tugon niya. Wag lang kapag katabi natin si Cassie. Yes my love, I love you very much. Sinapo kong magkabilang pisngi niya at gigil siyang hinalikan sa labi. Saina's point of view. Totoo nga na bago ka sumaya, dadaan ka muna sa maraming pagsubok. Ang nakakasama lang ng loob, bakit naman 29 years munang lumipas bago ko nakalasap ng sarap? Charot lang. Huyo talaga sa akin ngayon ang mga nagsasabing hindi ako magkakaroon ng asawa. Isasampal ko sa kanya ngayon ang 2 wedding ring ko at itong malaking tiyan ko. Ang astig ng injection ng asawa ko, nakabuo agad. Yung ibang injection nakakagaling, yung kanya nakakadagdag ng buhay. 9 na buwan na itong tiyan ko Yes, ganun kabilis ang gulong ng buhay. Sa pagsasama namin ni Hugo, napatunayan kong wala talaga siyang pagsisisi. Kapag may topak ako, siya pang ang hihingi ng tawad sa akin. Napaka mapagmahal ni Hugo. Maalaga rin siya sa akin at kay Cassie. Mama, huwag kang malikot-pot baka madulas ka. Sabi ni Cassie. O sige Kai, susumbong kita kay Papa.
Balik trabaho si Hugo kaya't si Cassie ang kasama ko sa bahay. Nagtatrabaho pa rin ako sa burgera ni Madam dahil syempre gusto kong kumilos-kilos din. Pinatigil muna ako ni Madam ng 7 buwan ng tiyan ko. Kailangan ko ng araw kasi ng pahinga. Ang OA mo naman, kumuha lang naman ako ng tubig. Nakasimangot kong sabi. Ako na nga lang pungutusan mo Sabi nito. Baka mamaya bigla kang manganak dyan. Napasimangot na lang ako at akmang iinumin ng tubig. Pero natigilan ako nang kumirot ang tiyan ko. Putik, nagdilang anghel pa ata ang bunganga ni Cassie. Kagabi pang kumikirot ang tiyan ko pero hindi ko sinabi kay Hugo dahil pagod na ito. Sa isang araw pa daw ako i-confine dahil next week pa raw ako manganganak. Kaso mukhang ngayon na. Pumutok na kasi ang panubigan ko. Cassie! Tumawag ka ng tricycle. Manganganak na ako. Mabilis kong sabi. Natatarantang tumayo naman to at tumakbong palabas ng bahay. Pigil hinga naman sa sakit na tumayo ako at kinuha yung mga gamit na dadalhin namin sa ospital. Hinanda na yun ni Hugo ng maaga. Ilang sandali lang, pumasok ng bahay si Cassie kasama si Joshua. Inalalayan nila akong dalawa palabas ng bahay. Ang dami ko pang ang fans Huwag ka ritong manganganak hihimatayin ako Sabi ni Joshua habang nagmamaneho. Hindi ako sumagot. Huminga lang ako ng malalim habang pigil ang aking luha. Pakiramdam ko, binibiyak ang buong pagkatao ko dahil sa sobrang sakit ng tiyan ko. Nang makarating sa ospital, sinalubong kami ng nurse na may dalang wheelchair. Inupo nila ako ron at ipinasok sa loob ng ospital. Ang sakit ng tiyan ko! Naiiyak kong sabi. Nakurot ko na ang nurse dahil sa sobrang sakit. Buti na lang at hindi ito nagalit. Dok, hindi pa available yung ubigay ni doktor na magpapaanak dahil sa may pasyente pa raw ito. Dinig kong sabi ng nurse. Bumuka ka. Sabi ng isang lalaking doktor bago lumuhod sa harapan ko. Titingnan ko kung gaano nakalapit ang bata. Dok, nahihiya ho ako. Nahihiyang sabi ko. Bilis na, sabi nito. Dok, hindi ho ako nakashave. Nakangusong sabi ko. Nung kinain ko yan, hindi rin niya nakashave. Bulgar na sabi nito. Ay, asawa ko pala itong kaharap ko. Kahit namimilipit ako sa sakit, bumuka ka pa rin ako. Muling nanumbalik ang sakit sa tiyan kaya't nakurot ko ulit ang nurse na nasa gilid ko. Nakalabas na yung ulo, sabi ni Hugo. Maghanda kayo ng kwarto, ako na magpapaanak sa kanya. Baka may mangyari pang masama sa mag-ina ko kapag tumagal pa ito. Napaiyak na lamang ako at hindi na alam ang nangyayari sa paligid ko. Namalayan ko na lamang na nakahiga na ako sa hospital bed at umiirin ng malakas. You can do it, my love, sabi ni Hugo. Lalabas na siya. Isang malakas na iri pa ang pinakawalan ko bago ko marinig ang iyak ng isang sanggol. Habol hiningang napangiti na lamang ako. Gusto ko sanang tignan to pero nawalan na ako ng lakas at nilamon ng dilim. Nang magising ako, masakit ang buong katawan ko, lalo na ang pechay ko. Saina, napalingon ako sa gilid at bumungad sa akin si Hugo. Uminom ka na muna ng tubig. Inilapit nito sa akin ang bottled water na may straw. Agad naman akong uminom doon. Nasaan na yung baby natin? Mahinang tanong ko. Ngumiti ito bago lumapit sa isang parang incubator. May kinuha siya roon at halos maiyak ako nang makitang isang sanggol na hawak niya. Ito na ang baby Cywell Hoshi natin. Nakangiting sabi niya. Ang baby boy ko. Naiiyak kong sabi bago ito hawakan. Namumula ang mukha nito. Mahahabang kanyang pilikmata at matangos ang ilong. Ang kapal din ng kilay at buhok nito. Kamukhang kamukha ka ng daddy mo. Pagkausap ko kay baby. Hinaplos ko ang kamay nito bago lingunin si Hugo na lumuluha pala. Thank you. Lumuluhang sabi nito. Salamat dahil palagi mo akong pinasasaya. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Thank you rin. Nakangiting sabi ko. Mahal na mahal ko kayo. Biglang bumukas ang pinto't iniluwal si Cassie.
Excited itong lumapit sa amin at naupo sa kama. Ang pogi niya! Nakangiting sabi ni Cassie. Ate ka na! Sabi ko sa kanya. Alagaan mo siyang mabuti ha? Baby niyo pa rin po ba ako kahit may baby na kayo? Tanong nito. Hindi mo naman po ako itatapon ano? At saan mo naman nakuhang ganyang ideya? Natatawang tanong ko. Cassie, forever baby ka namin ni papa mo. Hindi lang kita basta't pamangkin. Hindi mo lang basta pinsan si Cywell. Okay? Anak na kita, Cassie. At kapatid mo si Cywell. Palaging pantay ng pagmamahal ang ibibigay ko sa inyo ni Cywell. At saka ikaw ang first baby ko. Kaya't hindi kita itatapon ano? Ngumiti naman to. Thank you po mama. Mahal na mahal kita. First time naging vocal ni Cassie sa nararamdaman niya. Kaya ang sarap lang sa pakiramdam. Mahal din kita. Tugon ko. Cassie, ikaw ang panganay namin ni mama mo. Kaya pangakong hindi ka namin hahayaan na maramdaman mong hindi ka namin mahal. Sabi ni Hugh, halata sa mukha ni Cassie na sobrang saya niya. Kaya't napangiti na lang ako. Hinawakan ni Cassie ang maliit na kamay ni Cywell. I love you baby brother ko. Magiging good ate ako sa'yo. Lahat ng mga away sa'yo, susuntukin ko. Sabi ni Cassie kay baby Cywell. Natawa naman si Hugo bago halikan sa noo si Cassie. Ako naman ang sunod na hinalikan nito kaya't napasandal ako sa kanya. Mahal na mahal ko kayong tatlo. Sabi ni Hugo na punong-puno ng pagmamahal. Lord, thank you sa maganda at masayang blessing. Wakas.